The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kababayan, mga mahal naming mga taga-subaybay sa ating portion na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Iniimbitahan po namin kayong sumama dito sa ating talakayan sa pamamagitan po ng inyong pagpapadala ng mga mensahe sa ating pong mga text lines gaya ng inyong mapapanood sa ating mga TV monitors 0927-140-3782. Yan po ang bagong numero natin o isa sa mga bagong numero. 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ating social media accounts naman ay ang mga sumusunod: MHC Media Facebook page, ang Kabanal-Banalan Facebook account. Yan po sa Meta. Samantalang sa YouTube naman, The Most Solid Church. Yan po ang ating YouTube channel. As always, nire-request po namin na i-like nyo lang, makapag-subscribe po kayo sa nasabing mga social media pages po natin upang kayo po ay ma-update sa mga kaganapan o especially itong mga episodes dito sa ating palatuntunan ang Kabanal-Banalan. Ating website naman, mostsolidchurch.com, at ang punong tanggapan nitong Kabanal-Banalang Iglesia ay sa Maynila, number 688 Rahabagoy Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin sa paglilingkod na ito ang ating minamahal na kapatid na Yuziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo na nagpapahintulot na kayo po'y mapaglingkuran namin sa ganitong paraan. Ang inyong mga katanungan ay aming tutugunan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. So agad po tayo magtungo sa mga katanungang nakahanda po para po sa araw na ito at nakala po natin sa iba't ibang sektor na ginagalawan po ng daigdig ng Kabanal-Banalang Iglesia. Narito po. First question for the day. Magagawa po ba ng taong utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Magagawa ba ng tao ang utos ng Diyos na ibigin mong iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Opo. At hindi po iuutos ng Diyos ang anumang utos tulad po niya na ibigin ng kapwa na gaya ng kanyang sarili kung hindi po kayang gawin ng tao. Tatandaan po natin, basta iniutos ng Diyos sa tao, kaya pong gawin ng tao. Yan po ay tiyak at sigurado po yan. Lamang, meron pong kailangan na nasa atin para matupad natin ang utos ng Diyos. At yan po'y mababasa natin sa sinabi rin mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Narito po sa San Juan 14 at 15. Subaybayan niyo po, sabayan niyo po kami, mga kaibigan, dito po sa ating pagbasa ng Biblia. Kung ako iyong o inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O yan, isa sa mga utos ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ngayon, sabi ng Panginoon, kung iniibig niyo ko, susundin niyo yan. Kaya sigurado po masusunod natin. Ang kailangan lang natitiyak natin, taglay natin sa ating puso ang pag-ibig sa Kanya. Kung hindi natin iniibig ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus, hindi po natin magagawang sundin ang utos na ibigin ng ating kapwa. Kasi nga, ang unang-unang kailangan wala sa atin. Kaya diyan po natin tingnan ang ating sarili. Nasa atin ba yung pagmamahal sa Diyos? Kasi kung nasa atin po, sigurado,
masusunod natin ang utos na ibigin ang ating kapwa. So, posible po yan, no? Na, gaya na sabi ko, bibigyan natin ng din yung parte nyo, no? Hindi ho mag-uutos ng Diyos. He will not come up with that commandment that man cannot, or men cannot follow. Patupad ho ng Diyos, himihingi siya na, o naglabas siya ng kautusan, kayang gawin niya ng tao. Opo. Ngayon, dito sa mga nabasa natin, klaro ho, na may kapangyarihan o may inspirasyon para magawa natin ito. Nga, sabi nyo nga, kapatid na Yushel, yung taglay nating pag-ibig, because of that love, that will inspire us, yan po magtutulak sa atin para matupad talaga. Posible po yan na magawa natin ang utos ng Diyos. At hindi pwedeng hindi natin magawa yan. Dahil meron tayong mapatutunayan. Pag kaya na ating nagawa, napakaganda ng ating mapatutunayan. Yan ang mababasa natin sa kasunod na talata. Sa unang Juan 5 at 3, narito po, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayan, napakaliwanag naman, Opo. di ba, kapatid na Gabriel? Klaro, yun nga yung argumento natin kanina. Utos niya hindi mabibigat, hindi imposibleng matupad. Yan po ay inilatag ng Diyos na magagawa talaga natin yan. At kung magawa natin ito, itong patunay na talagang tayo po ay may sincero, tunay na pagmamahal sa Diyos, na tayo po ay nakatutupad sa kanyang mga utos. Kaya yan ang kumbaga nga apuhapin, hanapin, tiyakin natin nasa ating kalooban, pagmamahal sa Diyos. Pag nasa atin po yan, mapatutunayan natin sa paraang sinusunod natin ang mga utos niya. Unang-una, pag-ibig sa ating kapwa. Ang sagot ng Biblia. Sana tayo po ay magabayan ng mga pangungusap na yan na mababasa natin sa banal na kasulatan. Ang kasunod pong katanungan, ang tanong po nating kaibigan ay mas tama po ba ang Yahshua kaysa Jesus o Jesus? May mga tiyempo tayo mababasa, Yeshua naman. Mas tumpak po ba ang Yahshua kaysa sa Jesus or Jesus? Kapatid na Yushel. Kung ang pag-uusapan po natin yung halimbawa, wikang Griego at tayo Griego, tama yung Yeshua. Opo. Pero kung tayo po ay English, ang wika natin, hindi natin gagamitin yung Yeshua. Opo. Although, yun, by reference, nagagamit natin. Yung Greek ko pala, yung kaninang, yung Hebrew, yung Yeshua o Yeshua. Ayun, kung tayo po English speaking or di kaya kahit tayo mga Pilipino, ina-adapt po natin yung sa wikang English. Siyempre gagamitin natin yung salitang Jesus o Jesus. Dahil kung mababasa po natin ang mga references, opo. Sige, basahan na lang natin. Opo, dito sa mga nakakalap po nating impormasyon sa internet, meron isang article dito na we believe, we agree with this observation. Kasi nga ho, sa ibang mga references kapatid na Yushel, ito talaga mababasa. No? Ito sa isang website, christianpure.com, sabi po dito, under the title of Joshua, yan, yung pangalang Josue sa ating wika, Joshua. Jesus and Joshua are the same name, with the original Hebrew name being Yehoshua. The name traveled through different languages and cultures over the centuries, transforming Iesu o Iesus in Greek, sinabi nyo kanina, Iesus in Latin, and Jesus in English. The New Testament refers to the Messiah as Iesu o Jesus. Though if written in English, he would be called Joshua. So, basically, yan pong dalawang pangalan, Jesus and Joshua, parehas ho ang pinanggalingang Ebreo, sa wikang Ebreo. So, parehas din ho ang meaning. So, kung mapapansin nyo po, ganyan ho ang wika, mga kaibigan, hindi ho tayo dapat natatali sa prinsipyo ng wika na pagka ito yung wika, ito na yon. In time ho kasi tayo mga tao,
nagbabago ng bigkas at pagsusulat ng sarili nating mga wika, kahit tayo mga Pilipino. Meron tayong, ang dating tawag, kung natatandaan nyo po, alibata. Ang tawag ho ngayon ay baybayin. Yung pong mga Hindi ko inabutan yan. nagturo po sa nagturo po minsan sa Inabutan ko, elementary. baybayin. Ang tawag nga ho ay alibata o baybayin. Oo, hindi ko inabutan yung alibata. Ganun ba? So, yung may mga symbols ho yan, tapos may mga nilalagay ding parang simbolo sa ilalim tsaka sa itaas. So, in time, tayo, mga Pilipino, actually, ang wika nating Tagalog, ang iba't ibang mga dialekta natin ay hango sa pinagsamang mga dayuhan, mga mananakop, may impluwensya ng Kastila, may impluwensya ng Pranses, may impluwensya din ng Portuges. Sabot-sari yan. Kaya hindi ho may tatali ang wika sa isang yugto lang na yun lang ang standard natin, yun na yun. Kumbaga, ang mga sumunod na mga salita sa ilalim ng wika na mali na dahil o di kaya yun lang tapos may bago ngayon moderno, yun lang ang tama, ika nga, hindi po gano'n ang patakaran sa wika. It evolves in time, gaya nito itong Jesus o pwede nga rin Joshua, pero eventually talagang kranggap ngayon ng pangalan Jesus or Jesus. They came from the word o name na Yeshua, na shorten na Yehoshua, na original na Hebreo. So, sa wika lang po yan, wag po natin masyadong ipagkamali ho yan o ipagpalagay na tayo nagkakamali sa paggamit ng iba't ibang mga wika. Although may mga samahan na ganyan, kapatid na Yushel, sa halip na pangalan ni Kristo nilalagay o Jesus, nilalagay nila yung Yehoshua. Yun daw ang tama. Nasa sa kanila yun. Kung gusto yun ang iparehistro. For now, itong Biblia na dumating sa atin sa wikang Ingles, sa wikang Pilipino o Tagalog, yan ang ginagamit natin sa ating rehistro. Pinapaniwalaan, sinasampalatayanan natin na yan talaga ang pagpapakilala ng ating Diyos nang siya'y magkatawang tao. Naalala ko tuloy yung magkaibigang gustong kumain ng paborito nilang dalawa. Kaso, akala nila magkaiba yung paborito nila. Nagtalo pa ho. Nagtalo. Nung maluto, iisa lang pala yung tinutukoy nila. Na potahe o item. Yung isa, sabi niya, lugaw ang gusto ko. Ako, ayoko. Lelot ang gusto ko. Parehas po pala yun. Hindi ko alam yung wikang lelot. Kayo naman ngayon. Sa Kapampangan. Sa Kapampangan. Yun. Tingnan nyo. Gumisang ganyan po yan. Isa lang po ang tinutukoy na Yahshua, Yeshua, Jesus, Jesus. Isa lang po. Wikang Grego, Yesu o Jesus. So, bottom line, wag tayong palito o wag tayong gaano malito. Ganyan talaga. That's how languages, yung principle o prinsipyo ng wika, nag-i-evolve. Ngayon, nandito tayo, meron tayong kasalukuyang ginagamit na wika, kasalukuyang pagkakasali ng Biblia, doon tayo magre-rely. Ang sagot ng Biblia. Salamat po. Thank you. Tayo po ay magbe-break muna pansamantala. At bigandaan natin ang isang awitin buhat kay Brother Rafael Kagampan ng Antipolo City. Ang kanyang unang awitin, Maging Biyaya ang Bawat Salita. Lyrics and music courtesy of Brother Angelo, si kapatid na Mike Angelo Eusebio. Tanggapin natin si kapatid na Rafael. Shalom po mga kapatid. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Angkabanal-Banalan. Ako po si kapatid na Rafael, isang mga awit ng Sean. Para sa aking unang likhawit na pinamagatang Maging Biyaya sa Bawat Salita. Sa pagkasangkapan po kay kapatid na Mike Angelo Eusebio para sa paglapat ng titik. Kasama po si kapatid na Gamaliel Nepomuceno sa paglapat ng tono. Sa
bawat salita, sukatan ng kabanalan. Bawat salita ay magiging katulan. Bantayan, huwag magamit sa kasalanan na susunog sa ating katalagahan. Ingatan ng labi, gamitin sa pagpupuri. Mag-ingatan upang lahat ay manatili. Magkaisang magsalita sa diwa ng pag-ibig at totohanan ay iligid dito sa sandaigdig. Sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagluwalhati sa hari na pailalang. Maging kasangkapan, magatid ng kaligtasan, maging biyaya ng Diyos. Sa bawat salita tayo ay magkaisa, maging sa pag-iisip, layunin at gawa. Alisin ang lahat ng galit at puot, espiritu'y huwag dulutan ng lungkot. Magpatawad gaya ng Diyos na nagpatawad, upang tayo'y manatiling magkakalapat. Magkaisang magsalita sa diwa ng pag-ibig at totohanan ay iligid dito sa sandaigdig. Sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagluwalhati sa hari na pailalang. Magkaisang magsalita sa diwa ng pag-ibig at totohanan ay iligid dito sa sandaigdig. Sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagluwalhati sa hari na pailalang. Maging kasangkapan, magatid ng kaligtasan, maging biyaya ng Diyos sa buong sanlibutan. Salamat, Brother Rafael, sa inyong awitin. So, next question na ho tayo, kapatid na Yushel. Paano po sa kapakanan nitong ating mga taga-subaybay? Ang next katanungan, paano po ba ang pagsisisi na tinatanggap ng Diyos? Kaya ang tanong. Opo. Basahin natin sa Biblia para po mas tiyak na makita natin ang tugon ng banal na kasulatan. Sa Job 34 at 32 po ating unang babasahin. Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Yan. Napakalinaw po naman. Ang talagang pagsisisi, pag nakita niya, una, dapat alam niya kung ano yung pinagsisisihan niya, alam niya kung ano yung pagkakamali niya, at ang talagang nagsisisi, nangangako na yung kanyang mga pinagsisihang mali o kasalanan, hindi na niya gagawin pa uli. Kahit sa ating relasyon, sa ating pakikipagkapwa-tao, meron din ganyan standard. Opo. Yung mismo, no? Yun ang pinagbabatayan yung nasa Biblia, na pagka tayo nagsisisi, tayo apologetic, tayo ay nagsosorry, hindi na ho dapat inuulit
Yun, nangangako, kinocommit niya na hindi na uulit niya, hindi niya gagawin muli ang isang bagay na ipinagkamali niya. Yun ang kinakailangan. At yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos na kanyang itinuturo na talagang tamang pagsisisi. At hindi niya na ipagpapatuloy yun. Salat, ang ipagpapatuloy niya yung gawa na dapat niya talagang gawin bilang lingkod ng Diyos. Opo. Yun naman yung mababasa natin sa Apokalipsis. 2:5. Pahintulot nyo mga kaibigan, basahin natin sa ibang wika dito sa Amplified Bible. Apokalipsis 2:5, Revelation 2, chapter 2, verse 5. Narito po mga kaibigan ang nasabing talata. So remember the heights from which you have fallen and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. Seek God's will and do the works you did at first when you first knew me. Otherwise, I will visit you and remove your lampstand, the church, its impact. Remove the lampstand from its place unless you repent. So, nandun na sa bagay yun. So, tingnan nyo kung gaano kalaki, gaano kataas ang pinanggalingan ng pinaglaglagan mo. Susukatin mo yung talagang yung degree o level ng ipinagkulang mo. At dun sa level na yun, dapat ipapantay mo yung iyong pagsisisi. Hindi yung, halimbawa, hanggang level 10 yung ipinagkasala mo. Tapos ibababa mo ng level 8 lang. Meron ka pang isasamang pangangatwiran. Hindi yung pagsisisi, no, kapatid na Yusel. Parang pilit na inililihis yung katwiran sa Opo. talagang tama na dapat niyang gawin. Po. Kaya pagka nagsisisi, talagang malinaw dapat sa kanya. At kung paano siya dapat na pagkatapos na siya ay magsisi. Kasi kung halimbawa, uulitin niya uli yung kanyang pinagsisihan, sa harap man ng Diyos, hindi niya tatanggapin ng kapatawaran noon. Ang lalabas noon, hindi na pagsisisi. Pagsadya na po yun sa kasalanan. At pagka po sinasadya na ang kasalanan, basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Sa Hebreo 6:6. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan. Maliwanag yan. Hindi na mababago ng pagsisisi. Ibig sabihin, walang talab yung pagsisisi. Lalong hindi siya mapapatawad kahit na magsisi siya kasi kita sa kanyang kalooban, nagsisisi siya ng hindi totoo dahil inuulit-ulit niya yung mga kasalanang sabi niya ay pinagsisisihan niya. So, sana naging klaro po sa atin yan. No? May acceptable na repentance. Yung tanong niya. Opo. Tinatanggap ng Diyos. Ang Diyos naglatag na. Ito yung talagang wastong pagsisisi. Kahit ka tayong tao, meron tayong nilalagay na standards ng acceptance of apologies o yung regret tayo, may mga pagsisisi. Ang Diyos pa kaya mismo. He is a compassionate God, true, mapagpatawad na Diyos siya. Pero syempre, tayo mga tao, we should know our place. Dapat alam natin yung tamang pagsisisi. Opo. Ayon sa kahingi. Ang sagot ng Biblia. So, inaasahan natin na yun naunawaan at nakatulong at sinampalatayanan ng ating kaibigan. Next katanungan, ito napaka-importante nito mga kaibigan. No? Itong kasunod na tanong nito. Kasi ito yung mga madalas na pag-uusisa ng iba. Sa pantaha, ipinapalagay nila na okay lang kung hindi nila gagawin ito. Ito yung tanong, no, mga kaibigan. Kailangan pa bang pumasok ang tao sa iglesia o mag-member? Gayong nagagawa naman niya ang mga utos ng Diyos. Yeah.
Opo, kailangan lang maintindihan natin kung ano yung iglesia. Yung iglesia po kasi, yun talaga yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng sa paglilingkod sa Diyos, mag-isa lang tayo. Ang talagang gusto ng Diyos, nandun tayo, kabilang tayo doon sa kalipunan ng kanyang mga lingkod. Ang dahilan po, iisa-isahin natin na kung bakit kailangang kasama tayo ng mga lingkod ng Diyos. Basahin natin. Una, sa aklat po ng mga awit, 93 at 5. Yan, subaybayan po natin sa ating mga monitors. Ang iyong mga patuto ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, O Panginoon, magpakilanman. O yan. May bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos, doon ginagawa yung kabanalan. Pag doon ginawa, yun ang nararapat na kabanalan. So meron pong kabanalan, sa tingin natin kabanalan, kasi mabuti, pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, pero hindi lahat ng kabanalan na nakikita natin ay nararapat sa Diyos. Para po maging nararapat sa Diyos, kailangan tayo na gumagawa naroon sa kanyang bahay. So, klaro ho yan, no? Mga kaibigan. Hindi tayo magtatakda ng sarili nating ibig. Ika nga, kung tayo maglilingkod, kailangan natin hanapin, no? Kaya sabi ng salmista, ang kabanalan, paglilingkod, marapat sa bahay, ina-address sa Diyos. Opo. Sa bahay lang ng Diyos yun. Sabi niya, magpakilanman. Opo. At wala pong maaaring i-exempted tayo na paggawa, paglilingkod. Dapat po, kung ano man ang ating gagawin, ang unang obligasyon natin, nandun tayo sa bahay ng Diyos. Ang dahilan, niliwanag yan. Opo. Ni Apostol Pablo o ng mga kasulatan pa sa Ezra 7:23. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, ayan, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak. Yan. Napakalino naman. Ano mang utos? Walang nakapwera. Walang exempted na kautusan. Walang paglilingkod na pwede mong gawin, nakarapat dapat sa Diyos na wala ka doon sa kanyang bahay. Kailangan lubos, kumpleto, lahat ng anumang paglilingkod natin, kailangan po, tiyakin muna nating nandun tayo sa kanyang bahay. Yun ang sinasabi po ng Biblia. At kung titiyakin po natin, alin ba yung bahay na yan na sinasabi ng kasulatan? Opo. Sa dalawang talata, aklat na sa kasulatang Hebreo sa Old Testament, they're pointing to a certain bahay o house o household of God. Doon dapat ginagawa. So, hindi pwedeng panghawakan yung pangangatwiran. Ako'y gumagawa naman na ng kabutihan. Kahit sana ako naroon. Pwede na siguro. Klaro. Gagawin mo yung kabutihan, gagawin mo yung kabanalan, gawin mo sa bahay ng Diyos. Alin nga ho kaya yun, kapatid na Yushel? Si Apostol Pablo, ang tuwid na nagpaliwanag kung alin ang bahay na tinutukoy. 3:15, sa liham niya sa kamanggagawang si Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan. Ang tinutukoy ni San Pablo, yung dapat na maging ugali ng tao pag ang pag-uusapan, paglilingkod sa Diyos, dapat po nandun siya sa bahay ng Diyos. Yun ang dapat. Ibig sabihin, pagka wala ka doon, hindi ka kasama doon sa bahay, hindi magiging dapat ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Opo. Ngayon, hindi naman literal na bahay yan. Bagaman nung una, sa panahon ng bayang Israel, meron talagang literal na bahay. Pero sa panahong Kristiyano, niliwanag. Ang bahay na tinutukoy, hindi yung ginawa ng kamay ng tao, kundi yung bahay na doon talaga tumatahan ng Diyos, yung kalipunan
ng kanyang mga lingkod. Dapat kabilang tayo doon. Para pag ginawa natin yung paglilingkod, karapat dapat sa Diyos. Kaya misconception ho yan, ano, kapatid na Luciel. Tutuwilin na po natin, maling pagkaunawa po yun. Kasi siguro, sa iba, sa tingin nila, maganda naman yung ginagawa, mabuting tao. Di ba? Matwid siyang tao. Siguro okay na yan kahit na wala siya dun sa church o sa iglesia. Hindi na kabilang doon sa kalipunan na yun. Opo. Kinlaro po dito sa ating pag-aaral. Sinasabi ho nila, baka sa kasulatang Hebreo lang yan, o Old Testament. Kahit to sa kasulatang Griego o New Testament, merong ganyang instansya na mabuti siyang tao, ginagawa niyang lahat ng bagay, and yet, may kulang pa. Opo. Ang tinutukoy natin, si Cornelio, di ba? Opo. Mapanalanginin, talagang may takot sa Diyos. Although siya ay isang maimpluwensyang tao, Kasi centurion, leader ng isang pulutong Italyano. And yet, here he is, sinasabi, hinahanap niya, may kulang pa ba? Sinagot siya. Klaro naman na kinakailangan magbotismo siya. We're just quoting here. Ito, ulit-ulit natin sinasabi din sa palatuntunan ito. In that instance is a very classic example ng need ng church bautismo pag may member po sa iglesia. Opo. Kaya yan sa Biblia mismo nakasulat. Mababasa natin yan sa mga gawa. Yan yung pangyayaring talagang masasabing kung tao titingin, okay na. Hindi maramot. Opo. Kasi kung maglimos marami. Pagkawagawa. Totoo po yan. Maraming naglilimos ngayon, konti lang. Opo. Siya marami. Opo. Mabait, mapanalanginin. Pag tao titingin yan, naku, bait na tao niyan. Makadyos talaga yan. Hindi na kailangan niya ng charts. Yun ang hatol ng tao. Pero sa hatol ng Diyos, kahit gaano kabait ang tao, kung nais maging dapat sa Diyos, sabi ng Panginoon, patawag mo si Pedro. Opo. Tuturuan kanya kung ano dapat. Sabi ni Pedro, magbautismo kayo. At yung bautismo na yan, syempre, sa aklat ng mga gawa, understood do yun. Bautismo sa iglesia. Kasi nga, if we go over yung mga kaganapan doon sa aklat ng mga gawa, nadagdag sa church. Opo. Kasama yung centurion nga, si Cornelio, 10 ng kanyang pamilya. Opo. Sila'y nagbautismo, nag-member. So, yung pong prinsipyo, konsepto na you don't need the church to be a righteous person, sa kanilang pananaw lang ho yun. Opo. Siguro sa ibang pagtingin, baka yan okay na. Sa inyo yun, mga kaibigan, konsultuhin natin ng Biblia. Ang garantisa doon, tiyak, kailangan ng church membership, kailangan pumasok ang tao sa iglesia. Kuminsan, ang sinasabi nila dyan, bakit si Dimas, yung nasa kanan, Opo. hindi naman binautismohan, hindi naman umanib sa church. Bagaman wala tayong mababasang ganun sa Biblia, yun ang paliwanag lang ng iba. Hindi na bautismohan, hindi naging kaanib sa church. Wala namang nakasulat na ganun sa Biblia. Ipagpalagay na tama yung sinasabi nilang ganun. Pero ano ba sitwasyon ni Dimas? Nakapako sa krus. Opo. Siguro, pag nakapako na po tayo sa krus, pwede na rin nating maging katwiran yun. No choice po yun Sabi nga na iba, walang no choice. No choice yun. Anong choice niya? Talagang there's no option for him. Hindi available yung option na yun na talagang magbautismo siya. Nasa bingit na ho siya ng kamatayan dahil nga pinatawan siya ng capital punishment hindi nga posible yung bautismo sa kanya. At saka hindi siya ang nag-decide noon. Ang nag-decide o nagpasya noon, ang Diyos. Opo. Nasa buong karapatan ang Diyos. Hindi tayo ang magsasabi, hindi ko na kailangan yan. Hindi rin iba pa sa Diyos yung nagsabi. O hindi sino mang pastor, ang Diyos mismo. Kaya tinanggap siya. Sana na-enlighten po tayo sa bagay na yan. Hindi ho tayo nagmamagaling. Hindi ho tayo nagsasabing mali kayo, kami lang tama. Biblia po ang inyong subaybayan o basahin para ho itabi na ang anumang opinyon. Ang otoridad na nagsasabi ng katotohanan ay ang Biblia. Ang sagot ng
Biblia. Pakinggan natin muli si Brother Rafael. Ikaw kapatid, ang kanyang kasunod na awitin, lyrics and music, courtesy of Sister Amihud Neptali Cruz ng Agape Choir. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ang kabanal-banalan. Ang susunod ko pong likhawit ay nagpapakita ng patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit sa kapatid na kasama natin na patuloy na paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Ito po ay pinamagatang Ikaw Kapatid. Sa aking paglilingkod, ikaw ang nasa isip. Kapatid ko, ikaw ang aking pag-ibig. Sa aking paglalakbay, ikaw ang gumagabay. Kapatid ko, ikaw ang aking buhay. O kapatid ko, sana ika'y manatili. Sana'y huwag manlamig ang iyong pag-ibig. Narito ako sa tuwin ay nagmamalasakit, handang dumamay sa lahat ng saglit. Ikaw o aking kapatid, ikaw ang aking pag-ibig. Pag-ibig ko'y hindi mawawaglit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. O kapatid ko, sana ika'y manatili. Sana'y huwag manlamig ang iyong pag-ibig. Narito ako sa tuwin ay nagmamalasakit, handang dumamay sa lahat ng saglit. Ikaw o aking kapatid, ikaw ang aking pag-ibig. Pag-ibig ko'y hindi mawawaglit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Ikaw o aking kapatid, ikaw ang aking pag-ibig. Pag-ibig ko'y hindi mawawaglit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Sa puso ko, ikaw ang nakaukit. Kaboses ng tatay, ano? Opo. Maganda ho ang mga binubunga ng mga kapatid dyan sa dako ng Valenzuela at kahit saan dako ng iglesia. Ang kasunod pong katanungan, ang lupain po ba ng Palestina? Ang lupain sa Palestina ba ang lupang pangako ng Diyos kay Abraham, kapatid na Yusha? Basahin natin sa Biblia para makatiyak tayo. Genesis 17:8. Narito po. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Yan. Ay, ang pinangako po kay Abraham, lupain ng Kanaan. Pagka po tinignan natin ang mapa ng Kanaan, hindi lang po Palestina. Kundi kasama po dyan ng Lebanon. Ano ba itong Lebanon ngayon? Yung Syria, Jordan, Israel, yung mismong Israel. Palestina, At- yeah. Gaza, West Bank. Opo. O yan. Yan yung mga nasasakop ng ipinangako kay Mga Abraham. Kanaan. Lupa ng Canaan. Yan, mga kaibigan. So, bukod dyan, syempre, kung susuriin natin Biblia, ang Diyos spiritual, of course. Yan nung panahon na yun, kailangan, nomadic kasi, yung walang pirming tinitirhan, tinatahanan si Abraham. So, kung ang pangako sa kanya, kung malalakaran mo, mapupuntahan mo, pinaglakbayan mo,
basically yun nga, yung lupain at tinatawag no na Kanaan, binigay talaga sa kanya. Hindi man natupad na literally, dahil nga pangako sa kanya, natupad sa kanyang binhi at sa mga sumunod na henerasyon. Pero hindi lang yan ang Opo. pangako sa kanya. Meron pang lalong maganda, malawak na lupain na ibinigay sa kanya, ipinangako sa kanya. Hebreo 11, 13 hanggang 16. Narito po mga kaibigan, basahin po natin. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiyan ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. So, yan. Maliwanag naman po ang lalong mahalagang pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi ay yung lupain sa langit. Kasi ganyan talaga mangako ang Diyos sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. May pangako sa buhay na ito maging sa darating. Yung sa darating, yun yung lupain sa langit. Ang sagot ng Biblia. So, sana masettle na ho yan. Kasi yung issue niya sa Hamas. Yung pagsalakay ng gera ngayon doon. Siyempre, komplikado na hindi tayo manghihimasok sa teritoryo labanan yan. Pero yung tanong nyo lang, yun. Pangako talaga kay Abraham yung Kanaan. Ayon sa Biblia. Ngayon, ayon sa kaisipan at paniniwala ng iba, may ibang pangako. Sa Biblia lang po tayo. Opo. Ang kasunod pong katanungan, kapatid na Yushel, itong madalas na nakikita rin natin sa iba. Totoo po ba na yung mga pangpaswerte, yan, gaya ng money tree? Yan ang kasunod na tanong natin. Totoo bang mga pampaswerte? So, ibig sabihin ng tanong, may epekto ba talaga yon, kapatid na Yushel? At ito sinasang-ayunan po ba ng Biblia? Yung money tree, punong kahoy, na tinawag halaman. money tree. Opo. Pera talaga yan pagka binenta mo. Opo. Pero kung hindi mo maibebenta, puno lang yan, hindi magiging Opo. pera. Although sa ibaw, kapatid na usual. Ang money tree ho parang chart. Minsan ginagamit nilang chart 2 yan . Ito, nagsanga dito, nagsanga doon. So may money May tree. bilang yata yun, may bilang yung dahon niya. Opo. Pero meron nga ho yata. 7 yata. Kaya Pagka pampaswerte ho, 4. Ngayon, hindi natin minamalit yung nag-aalaga ho ng money tree. So, kunin natin ang Biblia. Paano ho ba natin dapat harapin yung ganitong mga sitwasyon? Halimbawa, yung mananampalataya, kay may money tree ka na. Yung iba talagang sadyang bumibili ng money trees o mga halaman. Doon nga sa paniniwala na naghahatid ito ng swerte, good fortune, tsaka ho nagtataboy ng malas. Yung iba naman, walang pambili niyan, ninanakaw yung money tree ng kapitbahay. Di ba? Maliit lang kasi, madaling damputin. Yan pong mga ganyang kaisipan at paniniwala, tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Narito po, sa mga talatang sunuran, Genesis 3 at 19, ito po man ang ating basahin. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Yan. Napakalinaw po naman. Di ba? Ang takda ng Panginoon, maliwanag po. Para magkaroon ka ng pagkain, kailangan kang
kumilos, kailangan kang pawisan. Hindi pwedeng gusto mong magkaroon ng pagkain, tatayo hihiga ka lang doon sa ilalim ng puno at hihintayin mong lumaglag yung bunga ng punong kahoy. O ba? Juan Tamad ho yata yun. So hindi po pwedeng ganon. Kailangan po, ayon sa takda ng Panginoon, gagawa talaga tayo. Hindi po naghihintay ng swerte. Yung kaisipang swerte, hindi po sa Panginoon ang galing yun. Yun po ay bunga ng mga salit-saling sabing mga paniniwala at kaisipan ng mga tao sa mundong ito. Kasi po, ang mga bagay na tinatangkilik ng tao, hindi dahil sa swerte. Yan po ay talagang ibinibigay ng Diyos sa tao. Base sa nais ng Panginoon na ipagkaloob sa tao. Opo. Dapat pinagsisikapan, nag-e-effort po tayo para makakuha tayo, maka-acquire tayo ng wealth. O sabihin natin wealth. Yun nga kasi ang intention, kaya pinamagat ang money tree. Hindi ko lang matanda kung bakit talaga may ibang pangalan ho yan. Nonetheless, yan tawag ho dyan sa halaman ay money tree. Nagdadala talaga ng swerte ho. Hindi naman ho nila ma-quantify exactly kung talagang nagdadala ng swerte ang nasabing money tree. Mga naniniwala po. Pag marami nga, dito. pag marami nga, ibinenta mo, yun, pera na yun. May profit ka, may pinagkakitaan ka. Oo. Ay, hindi sa tayo po nadadala ho natin sa ngiti sa mga pagbibiro. Pero hindi ibig sabihin, kapatid na Yushel, bawal mag-money tree. Kung ang intention mo, gusto mong magkaroon ng ganyang, kasi decorative plant yan plant decor ho yan. Maganda yung itsura. At ang totoo, ito yung scientific. Ang nasabing halaman, nakapagpuproduce ng oxygen sa isang kwarto, maliit na kwarto, why not? Kasi tayo, ganyan yung ating relasyon sa mga halaman. Tayo mga tao, naglalabas tayo ng carbon dioxide. Yun yung inihinga nating palabas. Ang inihinga naman natin ay oxygen. Diba? Yung mga halaman at puno, yun naman ang nilalabas. Oxygen at yung hinihinga naman nila carbon dioxide na siyang inilalabas natin. So yung cycle na yun. So kung naglalagay tayo ng ganyan, money trees, sa ating tahanan, sa ating silid, kwarto, walang masama. Kung yun ang intention mo, as a decoration or as a sort of oxygen para sa layunin mo, yung greeny ka, green sa kalusugan, para sa environment, di ba? Gusto mong meron kang production ng oxygen, very good ho yun. Yun ang tama. Other than that, kung merong mystical power yan to bring you luck, dun ho, yun ang pinagbabawal ng Biblia. Maling kaisipan po yun. So, ang swerte, yan, naalala ko, ang palad. Luck ho kasi swerte. Yung palad ho kasi, yun yung faith, yung binibigay sa atin ng Diyos. Bibigay talaga sa atin ng Diyos yan yung kailangan natin at hindi nangangailangan ng swerte para ma-magnet ba? Makuha. Malabatu-balaning natin. Biblical yan. Basahin natin. Ecclesiastes 5:19 hanggang 20. Narito po, mga kaibigan. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aarit, binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Yan. Kaloob ng Diyos. Hindi dahil meron kang money tree sa buhay mo. O anumang pampaswerte. Hindi totoo yun. Nakikita po tayong palaka na may kagat na coin. May pusa na kumakaway. Paniniwala nila yun, pero kung Christian ka, Bible believer, let's do away with this beliefs, po mga kaibigan. Ang sagot ng Biblia. Kumisan, merong mga isinusuot na mga batong makukulay. Opo. Yun po yung kasunod na katanungan natin. Ano ba yun? Yung tungkol sa mga bato. Yun po yung sinabi ng ating texter. Yung kasunod pong katanungan ay may kinalaman dito sa mga bato. Kasi nga, tinatalakay na rin lang natin, kapatid na Yushel, Opo. ang tungkol sa pangpaswerte.
ito, nadaanan ko nga, yung palaka na may kagat na coin, yung pusa na kumakaway, may hawak na inscription na parang pampaswerte, kinakawayan. Ito ho, yung kasunod na katanungan natin. Totoo bang may pagpapagaling na dulot ang mga batong mahalaga o mga crystals? Sabi nila eh. Opo. Pero sa Biblia, hindi po sinasang-ayunan yung mga salitang yon na nadidinig natin, lalo na po yung mga mahuhusay magpaliwanag. Talaga namang makukumbinsi ka eh. At maikukondisyon ng kaisipan ng bumibili para hindi lang siya makabenta, kundi para kung may nararamdaman nga, parang gumaling nga dahil nagsuot siya ng mga ganyan. Opo. At napaganda ng inyong pangungusap niya. Yun ho kasi, yun yung come on nila. Yun yung kanilang sales pitch. Ika nga. Kung kayo may negosyo, sabihin nyo, eto yung produkto, eto yung epekto niyan. Bawa, nagtitinda kayo ng halimbawa, langis. Yung langis na, eto yung grade nung langis na yan. Pagka itong ginamit ninyo, Sigurado. sigurado, garantisado, alaga ang inyong makina. Di ba? At gagana, tatagal ang buhay ng inyong sasakyan, ng inyong makina. Yun din yung sales pitch nitong mga naniniwala sa gemstones, sa crystals, sa mga... Meron pa nga ako, kapatid na usual, tanda ko, merong Himalayan salt, yung lamp. Opo. Parang isang mold ng asin, tapos meron sa loob na ilaw. Pinapaniwalaan din nagdadala ng swerte ho yata yun. Kung natatanda ko, hindi sa binabatikos natin sila. Gusto nyo ho yan. Mga kaibigan, nasa sa inyo po yan, malaya nyo magagawa yan. Pero kung susuriin natin, ano ho ba ang wika ng Biblia tungkol sa mga bagay nito? Kasi kahit science, tutol ho dyan eh. Science itself, based on their study, sila mismo nagpapatotoo kahit ho yung gumagamit itong crystals. Ano bang gamit yung crystal? Ginagamit ilang necklace. Yung iba, yung nga, sa birthstone, ginagamit nila sinising-sing, o di kaya ginagamit nila as bracelet. Ano ba ang sabi ng science? Science itself testifies na wala hong eksaktong analysis na nagsasabi na it really gives energy, ika nga, o siyang daluyan ng enerhiya para tayo mapagaling, o di kaya para matiyak yung metabolismo natin sa katawan, o di kaya ay para matiyak na tayo po ay makapagdalang tao. Basa ko natin yan tungkol sa fertility, na nakatutulong daw sa fertility. Manapa, ang totoo, kapatid na Yushel, dahil nga medyo maayos naman ang hanay nung pangungusap ng mga nag-o-offer po niyan. They offer positive thinking, nakapagtataas ng enerhiya, nakapagpapawian niya ng stress. Manapa, yun, tama yun, na nakatutulong to make us heal, para tayo gumaling. Sa ganung paniniwala. Pero strictly scientific, wala pong mababasa sa Biblia. Manapa, ang mababasa natin sa Biblia, ang gumagamit po niyan, medyo kalaban. Kalaban na ng Diyos tinututulan ng Biblia. Basahin natin. Ito, sa Ezekiel ho ito, 13:18, sa New International Version po muna natin basahin. Ito po mga kaibigan, and say, this is what the sovereign Lord says. Woe to the women who sew magic charms on all their wrists and make veils of various lengths for their heads in order to ensnare people. Will you ensnare the lives of my people but preserve your own? Ayan ang sinasabi. Ito ang wika ng Panginoong Diyos na nagsasabing saba nyo, mga babae na kayo'y nagsusulsi, gumagawa kayo ng mga unan. Ang gamit nga ho niya sa wikang Tagalog, unan. Sa ibang salin, pillows talaga, literally. Parang hinihigaan, pero parang
ang intindi ko dun sa analysis ng iba, parang throw pillow eh. Yung inuupuan ba, yung inuupuan upuan, sa silya. Pero ito ho kasi nilalagay sa wrist. Ano ba yung wrist sa Tagalog? Itong parting to. So, pinoporselas. Yun yung ginagamit po nila para sa kanilang magic charms. Yung ano ba yung magic charm? Yung pag china-charm nyo, nililin lang nyo, o di kaya hinihikayat nyo, parang naglabas kayo ng hindi magandang spell. Minamagic nyo para mahikayat ninyo na mapasamba nyo sa ibang Diyos. Ganun o yan. Kaya nakalagay, ensnare. Nasisilo nyo yung mga taong ito. Nasisilo nyo sa maling pananampalataya. Yan. Siyempre, ganun talaga yun. Kung ang Biblia talaga ang tatanungin natin, ang talagang paraan ng Diyos sa pagpapagaling, Yun. pagpapahid na lang Santiago. Kung merong karamdaman. Hindi po yung magsuot tayo ng mga kung ano-ano para sabihin, itong kulay na ito, pagagalingin yung sipon mo, yung kulay ganito, kulay blue, yung ubo mo. Opo. Hindi ba yung mga ganon? Hindi po dapat gayon. Kasi ang mangyayari, malilipat yung ating pananampalataya sa halip na sa Diyos, mapupunta sa mga bato o sa mga bagay na yan. Hindi po dapat ganon. Yan nga ang dahilan kaya nagkaroon ng maraming Diyos sa sanlibutan dahil inaakala nila, hindi talaga magagawa ng isang Diyos lang yan at maraming iba-iba ang makagagawa niyan. Opo. Kaya yan, instrumento anya nung mga iba't ibang mga ginodiyos. Kaya nga yung iba't ibang mga stones na yan, ang tawag amethyst, opal, ruby. Yung mga magaganda, mahalagang stones po yan. Yan nakasulat din sa Biblia, mababasa natin, may ganyan talaga Opo. Kung i-describe yung sa langit, di ba? Gaya ng ganito, mga kristal. Pero gamitin bilang instrumento ng panlilinlang. Kasi nga, sa paniniwala ng iba, yung mga stones, daluyan yan ng enerhiya. Ika nga, ito yung magnet ng enerhiya ng positibo, ng pagpapagaling. Eto, pag ginamit mo ito, dadalo yan doon, tapos pag dinait mo sa sarili mo, yung gamit-gamit mo sa katawan mo, bilang singsing, bilang porcelas, bilang kwintas, na hihila mo siya at ang epekto anyan nito, yung mga enerhiya nasa paligid natin ay para sa kapakanan ng iyong katawan. Gaya ng sabi nga natin kanina, wala akong scientific na study to testify, to attest na ito'y totoo. Wala akong manapa nga, yung positivism lang ang nakukuha dyan sa pagsusuot ng mga yan. Parang kapatid na usual prinsipyo ho ng limbawa, sinabi natin, itong natuklasan nating pill ay itong gamot na ito, bagamat wala ho talaga siyang therapeutic properties, hindi talaga nakapagpapagaling. Pero sinabi mo sa pasyente, eto makapagpapagaling sa iyo, yung pasyente naniwala. Ininom niya, kahit walang epekto talaga sa kanya, may tawag ho doon Pero gumaling siya. Dahil sa naniwala siya, may positive po siya. Sa pagiging positive niya, yun yung nakapagpagaling sa kanya. Kaya, yung isip niya, nagkaroon ng epekto. Nasa Biblia ho yan Yung tungkol sa paniniwala, pagiging positibo, na lumilikha ng kagalingan. Yan, yung tawag ay self-healing. Basahin natin. Sa Kawikaan 17 at 22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ayan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Yeah. Yun ang nagpagaling. Yung masayang puso sa isang tao. Payapang kalooban. Kasi nga, ang nangyari, nag-aalala siya dahil marami siyang sakit. Ang dami niyang suot na batong nakapagpapagaling daw. Naniwala naman siya. O kaya naging payapa yung puso niya, Opo. yung isip niya. Yun ang nangyari. Opo. Gumaling nga siya. Opo. Pero ang talagang nagpagaling, hindi yung Bato. mga bato, kundi yung kalooban. Positibo niyang kalooban. Ang tawag ko pala, naalala ko, yung ginagamit na gamot,
wala naman talaga epekto. Placebo effect. Ang ibig sabihin, hindi kaya't walang yung tao na kumbinsi mo siya, magagaling ka pag ininom mo to. Dahil naniwala siya sa gamot na yon, gumaling nga siya. Ayan. So, kahit po yan, yung sinasabi nyo kanina, birthstone. Ayan, isa pa ho yan, mga kaibigan. Baka ho tayo napadadala ho din dito sa paniniwala tungkol sa birthstones. Again, wala akong masama kung ito po ay ginagamit natin bilang accessory. Kasi magaganda naman ang kulay niya. Opo Lalo yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin kababayan, mahilig talaga sa accessories. Nag-accessorize sila ng katawan to complement their Meron sa dress. braso, meron sa liig, meron sa tenga. Sa tenga. Ginagamit Yung iba, meron din sa ilong. Opo, sa ibang kultura. Nasa inyo po yan kung gusto nyong gayahin. Ngayon, yung birthstone na binabanggit nyo kanina, yung birthstone kasi, may kaugnayan po yan dun sa zodiac. Ano ho yung zodiac? Yun yung mga signs na may kinalaman sa horoscope, sa astrology, na tuwirang sinasabi ng Biblia, huwag kayong padadala ho dyan, huwag kayong papa-impluensya, yung mga tumitingala sa langit, yung mga tumitingin ng palatandaan sa langit, etc. etc. Yung pagkakaroon ng birthstone, associated po yan sa zodiac. Halimbawa, yung birthstone nyo, kailan mo ba ang birthday nyo? Sabi nila, Virgo daw ako. Virgo. Kung ano man ang birthstone na may kasabay ho yun, dun inuugnay yun. Kaya kung dahil kayo Virgo, may ipasusuot sa inyo na birthstone, gagawin yung singsing. Yun ang tugma. Pero pagka iba dun yung sinod ko, hindi tugma. Walang epekto. Yun ho. Sa isang pagtingin, ganun nga. Pero balikan po natin yung sinasabi natin. Yes, may bahid po ng paganismo. Pero wala hong masama kung magsusuot tayo niyan. Kung iba intensyon natin. Kung ibig lang natin na ito ay maging palamuti nga sa ating katawan, gaya ng pagkukwintas nga. Magaganda ho yan. Yung jade, maganda ho. Yung ruby, yung pula. Magaganda hong mga bato ho yan. Mamahalin, oo. Pero wala hong epekto, hindi bawal na isuot, lalo na ng mananampalataya, kung ang intensyon talaga natin, para lang hong maging accessory natin. Pag kami namalas-malas, yun lang. Minsan, magiging kapahamakan na yan. Pag nakursunadahan ng magnanakaw. Opo. Ng snatcher. Opo. Iba na hikaya mo. Hindi positive energy. Kapahamakan pa, no? Nadadaan lang ko natin sa konting itim. Seriously, mga kaibigan, hindi ho bawal. Hindi ho kayo i-judge ng kabanal-banalang iglesia kung nagsusuot kayo niyan. It's up to you, kayo nagdadala. Ingatan lang natin sa ating puso, sa ating kalooban, yung kinukonsidera natin kung bakit tayo nagsusuot nun. Opo. Not for anything else, not for its pagan beliefs, not for anything, yung mystical healing properties. Bawal din ho yan, yung paniniwalang mystika. Hindi ho yun yung kumakatat ng magsasayaw lang, si mystika. Mystical, misteryoso, na magical, magical na properties ng mga gemstones at mga halagang mga alas o kahit na anong gadget for that matter na gagamitin natin for our spirituality. Salamat po. Sana po ay nagabayan tayo ng mga pagtugon na ito ng ayon sa banal na kasulatan at masampalatayan na natin para sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa bahagi pong ito ng ating programa, ang kasunod, mag-uukol tayo ng panalangin ng pamamagitan para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid po na nasa mga sitwasyon na pangangailangan, at syempre, pasasalamat din. Tulad ng nagpaabot ng mensahe sa atin, gaya ni Sister Tennessee, na merong may karamdaman. May medical procedure na pagdadaanan. At sa iba pa nating mga kapatid, maging kayo po na mga sumusubaybay sa amin, hindi man po ninyo na ipaabot ang inyong kahilingan, ay kalaki po kayo sa panalangin ito at sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon.
Panginoon naming Diyos, Aba, Panginoon. pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo. Sumasampalataya kaming ikaw ang gumabay sa amin upang maipahayag ang iyong mga kalooban. Bunga nito, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin sa iyong mga katotohanan. Amen. Nakikiusap kami. Ang mga aral na ito nawa po ay naging pagpapala sa lahat ng sumusubaybay sa amin. Naunawaan nilang yung kalooban at maging gabay nila ito upang maging tumpak ang mga paglilingkod at maging karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Pamanik namin, gawin mong paraan ito para dumating ang panahon, silang lahat ay lalong magtumibay sa pananampalataya at kung maaari, kung hindi pa man kapiling namin ngayon sa mga paglilingkod sa iyo, sa isang panahon ay magkasama-sama kami sa paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Alalahanin mo lamang ang mga dumudulog sa iyo dahil sa kanilang taglay na karamdaman, maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipadama mo po sa kanila ang iyong tugon, ang iyong kahabagan at marapatin mo po na maisagawa ng ligtas ang anumang pagdadaan ng paggamot sa kanila at dito nila makilala ang iyong pagmamahal, ikaw na Diyos na hindi nagtatangi ng sino man, kundi nagpapahayag ng iyong pag-ibig sa lahat ng iyong nilalang. Amen. Alalahanin mo rin ang dumadaan sa iba't ibang mga suliranin ng buhay, lalo mo silang patatagin at huwag babayaang mawalan ng tiwala sa iyo, kundi sa palaging pagdinig sa iyong mga aral, makilala ka nila at magpatuloy sa paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pangunguna ng aming matandang pangkalahatan. Iingatan mo po siyang palagi at pagtagumpayin mo sa hangaring maipalaganap ang iyong ebanghelyo sa buong sanlibutan. Amen. Nananalig po kami, nakikinig ka sa aming paglapit. Pinagpapala mo kaming lahat, pinagpapala mo ang mga sumusubaybay sa programang ito sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. Inaanyayahan po namin kayo sa mga activities po ng church dyan po sa this coming day sa 9 ng Marso. Tayo po ay nandyan sa Lucena City. At mula sa Lucena, tayo patungo ng Chao. Then yung mga next to, babanggitin po namin yung activities po natin. Especially itong promotion ng ating program dito sa Timog Katagalugan. We will be there. We invite you to see us in our parade dun sa ating magiging motorcade this coming days. And invite din po namin kayo sa iba pa naming mga program in the morning. Kung hindi nyo man masubaybayan ito sa radyo, sa aming mga social media platforms, kayang-kaya nyo po hong babalikan ito para makapag-enjoy po kayo, malaman nyo po ang mga pagtuturo ng Kabanal-Banalang Iglesia. Muli po, ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusef. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa